strategiya ng walang denial na ginawa yung threat. Ang pinalabas nila ng depensa ay hindi din na yung threat at sinabi na it's done under great emotional duress, stress, kaya nasabi yun. No? Again, may mga nag-argue din na questionable pa rin na dahilan yun at hindi maaring palusutin. Pero, okay, kayo ay nakaset na magtitistigo na. Ito na, si Attorney Zulaika Lopez. Sinasabi niyo na ito'y pagkakataon at kahit sabihin niyo na, of course, siya ay tao ng Vice Presidente, confident kayo that it will work to the in favor of the prosecution. Well, we believe so, no, Lord. Kasi number one, siya magpapatunay na yung video at yung pagbabanta ay naganap nung time na nandoon siya. Katabi siya, narinig niya, siya ay nasa loob ng venue. At alam niya na yun ang sinasabi ng ating pangalawang Pangulo. No? So, we will just have to confirm that from her mismo dahil nandoon siya sa loob. No? And other questions that may be propounded by the members of the prosecution team or the prosecutor na magpapatunay na itong videong ito, although tinanggap na naman ng depensa bilang ebidensya ito. Pagkatapos nila i-questionin ng pagkatagal-tagal. Yun pala. Yun din pa ipapalabas nila. Yun din lang pala ang kanilang papalabas. Nauna lang ng konti. Di ba dapat bantaan din yung doon? Yung counsel. Kasi parang we were expecting na yung kanilang estratehiya ay sirain o i-impeach yung competence at credibility ng ating witness. No? Pero hindi nangyari yun. No? And also, to destroy the credibility of the evidence that was presented. Ito nga yung video. No? Kaya hindi nangyari yun eh. In fact, lumihis sila doon sa strategy na ginawa nila ay sinabi nila na parang justified yata yung pagbabanta kapag ikaw ay under stress or duress or under distress or ikay ay you have a feeling of being persecuted. Feeling mo nag-switch sila to plan B. You think meron silang game plan all throughout tapos biglang nagbago sila ng switch tayo dito na okay, she did say the threat pero may dahilan kung bakit. Well, kasi kami naniniwala kami sa prosecution panel na a threat is a threat. No? Whatever you look at it, however you want to hear it, and whatever they want to, however they say it, it's still a threat. No? At hindi magbabago na itong threat, ang pagbabanta ay isang labag sa batas.